Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 86 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 48 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 42 na mga comments. Joe Randar. Meron siyang 32 na mga comments. And Rabel Ferrer Official. Meron siyang 38 lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Castellejo, Liaan, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vibar. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Barbara Butler. Nagbigay sa atin ng 5 Australian dollars. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-shoutout rin po natin ang ating pong mga, syempre yung ating mga suki, mga early birds o yung lagi pong nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Jillian Quezon, Maria Bilisiplon, Nonoy Floren Hills, Emmy Mapalad, Flaviana Avila, Rose B. Aspernito, Joselisa Moises, Lorna Gatmaitan, Jen Castelio, Flor Figumapak, and Robin Gorospi. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm happy po na sana magandang ating gising na umaga at meron pa tayong very energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. At syempre, as usual, sa ating pong mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, kasi si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin ko po kagad ang inyong mga umaga kasi marami po tayong mga baon po ng mga pasabog, marami tayong mga baon po ng mga balita na napakainit at lalong-lalo na mangungurot po tayo po ng mga pasaway ng mga tao, madidibang po tayo po ng mga fake news na ipinapakalat ng kabilang kampo at syempre mga kababayan ko, dapat na po na silang pitikin kasi sila po ay pasaway na tao at salot ng lipunan. Okay, so anyways, ano bang ating unahin mga kababayan? Yung bang designated survivor? Designated survivor daw ni BP Sara. But before that mga kababayan ko, meron na muna akong question. Kasi ito po yung nabalita I think 3 days ago at saka hindi ko lang po ito napag-usapan mga kababayan. Inilagay ko lang po dito sa gilid natin sa ating pong mini balita. Yung tungkol po sa plano ni Direk Dalia mga kababayan. Kasi meron pong plano daw, meron daw rumor na may plano po si Direk Dalia na gagawin po itong serye. Yung Made in Malacanang na pelikula mga kababayan. So agree ba tayo na gagawin pong serye ang Made in Malacanang tas ang magdidirect mga kababayan si Direk Darlia pa rin po? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Gagawin na serye ang Made in Malacanang. Paano ba natin malaman mga kababayan na totoo na po ang magiging istorya ng Made in Malacanang? Kasi alam po natin, si Direk Darlia ay siyempre aso po yun ni Senator Amy Marcos mga kababayan at naging aso na rin po ngayon ng mga Duterte.
So paano po tayo makasiguro na totoo po yung experience na makikita natin po sa serye Made in Malacanang mga kababayan na plano daw ni Direk Daryl Yap. Kasi yan po mga lumabas ngayon ng mga balita-balita. Nung una, nakita ko lang mga kababayan na actually hindi ko lang pinansin yon. Pero kasi sila si Joy De Vera, sila po yung mga kabilang kampo po ng mga vlogger mga kababayan na pag-usapan kasi nila. Kasi nga si Joy De Vera, di ba alam ho natin, kagrupo niya si Direk Daryl Yap. So may plano po si Direk na gagawin pong serye ang Made in Malacanang. Kung ano ba ang inyong opinion dito, ano ba ang inyong masasabi dito, please comment dyan sa baba. Tsaka babalikan ho natin yan mamaya mga kababayan. So ngayon, hindi ko talaga mapigilan mga kababayan na mag-comment dito po sa napakatanga na response po, napaka-up-up po na response po ni BP Sara tungkol doon sa, meron kasi nagtanong sa kanya na isang reporter kung dadalo ba or aaten ba si Sara sa zona po ni PBB mga kababayan this coming July 22. So alam ho natin na alam po natin na hindi po ayaw po ni Sara na pupunta doon mga kababayan, ayaw niya mag-attend. Pero meron kasi siyang sinabi na hindi po maganda mga kababayan. Pero before po tayo magpalabas po nating opinion, iparinig ko lang sa inyo para magiging accurate na mga kababayan. For more details, let's watch this. Nasa namuatan ka sa sala. Muatan ka sa sala. Yes or no? Attend ka sa SONA? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. O, di ba? Sabi niya mga kababayan, I am appointing myself as the designated survivor. Yan po ang sabi niya. Doon po sa nakakaalam ng serye po ng Designated Survivor mga kababayan, talagang masasabi niya dito na ang pangit po ng kanyang rason. Ang kanyang sagot doon sa nagtanong sa kanyang mga kababayan tungkol sa SONA. Wala namang problema sana. Na yun po ang sinabi niya, no, I will not attend. Diyan lang. At saka wala siyang rason na katulad po na ganito. Pwede siyang magrason pero hindi dapat po yung joke mga kababayan. Kasi nga ang Designated Survivor, bam joke kasi yan. Napakapangit talaga at marami pong nagalit dito kay BP Sara. Para sa akin mga kababayan, talagang napakatanga naman dito. Ito ba yung, parang hindi siya attorney? Parang hindi siya attorney mga kababayan. Ito ba yung klase na tao na gusto natin na maging presidente? Gagawin niyang joke yung bomba mga kababayan, bomb joke. Kasi hindi po nakakaalam, ang serye po na Designated Survivor, nandun po yan sa Netflix mga kababayan. Sa Netflix. Ito po ay tungkol po sa isang kabinete, yung plot nito mga kababayan, story nito, meron pong yung presidente kasi namatay dahil po sa isang incident mga kababayan, bomba. Binomba sila, namatay po yung presidente, pati po yung mga kabinete. So, siyempre mga kababayan ko, kapag mamatay po yung presidente, at saka pati pong iba pong mga kabinete mga kababayan, yung lower cabinet ay siya na po ang magiging presidente mga kababayan. So ganun po ang mangyayari. Ang batas niyan ay nandun pa sa US. Meron pong batas niyan sa US pa lang mga kababayan, pero wala po sa Pilipinas. Kasi nga sa Pilipinas, sa hindi pa nakakalam, kasi di ba nakabase lang po tayo sa 1987 Constitution. Na kung saan kapag ang presidente ho natin, ang current president ay hindi na po capable na magtrabaho mga kababayan at wala nang kakayanan na magtrabaho, siguro mayroong sakit or mayroong grabe po kanyang sakit mga kababayan or hindi na po niya kayang magtrabaho, so automatic papalitan ho siya ng vice presidente. So yan po ay base sa 1987 Constitution. Yang designated survivor mga kababayan, base po yan sa US, kapag namatay po ang presidente, automatic po yung lower cabinet na maging presidente. Siya po yung papalit kagad mga kababayan, designated survivor. Ngayon ginawa niyang katatawan ng kababayan. Kung let's say, joke man ang kanyang sinabi, kung joke man yan, bad joke yung mga kababayan. It's really a bad joke. Yan po'y unintelligent reason mga kababayan. Unintelligent reason ho yan. At saka tingnan nyo, ang nagsasabi pa niyan, second highest official po ng ating gobyerno, vice president mga kababayan, kayang-kaya niyang sabihin na ganyan, di ba? Kung sakali lang, God forbid, wag naman sana makakabay na meron pong mangyari sa SONA, meron pong nangyaring bomba makakabayan, wag naman sana po, ipag-pray natin ang safety po ni BBM. Kapag, let's say lang, may nangyari po sa SONA, sino ba dito ang prime suspect makakabayan? Di ba si Vice Presidente? Correct ba, wrong? Siya po ang magiging prime suspect dito kasi siya lang po ang narinig natin na nagsabi po ng ganyan mga kababayan.
Para sa kanya, joke yan. Pero sa ibang tao, seryoso mga kababayan. Kasi ang seguridad po ng presidente ay hindi po dapat gagawing joke ho yan. Dapat seryoso yung mga kababayan. Kaya nga, naglalatag po ng ilang kapulisan lahat. Ilan bang pulis lahat ang ilatag mga kababayan? Di ba ang dami? Thousands ho yan. Thousands po ang ilalata po ng mga kapulisan natin. Aside po doon sa mga security, nandyan po sa house mga kababayan. Tapos ginagawa lang joke po dito ni Vice President. Tanga talaga eh. Tingin ko, ito pong si Sara Makabayan, na atat itong maupo bilang presidente. Nakita naman natin yan, klarong-klaro yan. Napaka-bitter niya ngayon. Ngayon, ang ginawa pa niyang joke po yung designated survivor. Atat na ho siya na gusto pong maging presidente makabayan. Kung yan man ang kanya mga pinapakalat ngayon, pinapakaan ngayon na information sa kanya mga vlogger na kusan tuwang-tuwa pa nga mga kababayan. Ang kanya mga vlogger tuwang-tuwa pa nga eh. Designated survivor. Kaya nga nag-viral ho yan doon sa Twitter at sa Facebook. Kung napapansin niyo po, mga alipuris po na mga ni Digong, mga supporter po ni Digong, supporter po ni Kibuloy, mga vlogger nila, napansin niyo po, merong hashtag designated survivor. 'Di ba? Parang nag-praise lang makabayan, parang gusto lang merong mangyari po sa SONA. At alam nyo ba, meron kasi akong nabasa doon sa Twitter makabayan, pero hindi ko lang kasi naka-screenshot kaagad eh. Nakalimutan ko lang kung saan ko yung nakita na 2 days ago, meron po akong nabasa po na meron dang paglamayan daw. Merong paglamayan daw within this month. Politiko daw na paglamayan within this month. Meron sa pinakalalagyan yan, nakalimutan ko lang eh kung sino nag-post noon, hindi ko lang po na-screen sa makabayan. Hindi kaya yung post na yun, baka totoo makabayan, baka yun po ang kanilang plan B. Diba? Talagang creepy talaga eh, creepy talaga eh. Ang pangit po ng ganyang klaseng tao. Well, hindi naman natin po ipagkakaila kasi ang kanyang pamilya, ang kanyang papa, si Digong, ay siyempre mamamatay tao daw makabayan. So, hindi po natin po ipapakaila, siguro kung ano po ang kanyang papa, ganoon rin po ang kanyang mga anak makabayan. Di ba? Sinabi na noon maraming nagsasabi na mamamatay tao daw itong si Digong, maraming nagsasabi, so baka ganda rin po ang kanyang anak makabayan. Kaya gusto niyang mangyari po ang designated survivor. So ipag-pray ho natin makabayan ko, ipag-pray ho natin na wala pong mangyari kay PBBM. Of course, gusto ko na matapos po ang kanyang termino makabayan. Dapat ipag-pray ho natin ang safety po ni PBBM. Gunggong talaga no. Gusto kong ipakita dito ang vlog po ni Nino Barsaga kasi sinabon po dito si Sara Makabayan. For more details, let's watch this. Isang malaking drama, kabubuhan at katangahan na naman ang ginagawa ng VP Sara Duterte natin na magbibigay ng komento na hindi naman naaayon sa pinaka-topic. Alam nyo guys, hindi ko mawari talaga kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura itong VP natin. Dati, nilalait-lait si dating VP dating VP Leni Robredo dahil ganito ganyan. Pero meron pa palang mas masahol. Iyan ay sa katauhan ni VP Sara Duterte. Abogada din yan pero natatawa ako sa kanyang mga pinagsasabi, mga kaibigan. Natatawa ako dahil bakit naging abogada si VP Sara? Atat mapwesto, atat maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dati, alam nyo manang-mana nga talaga siya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Na ang drama, wala sa isip ang maging Pangulo, hindi tatakbo, hindi papasok sa larangan ng politika, pero bandang huli, ano nakikita natin? Pinagluloko ang mga supporter. Pinahihirapan nila. Kagaya nung ginawa sa amin sa Cordillera na kung saan kami nakikiusap na tumakbo siya sa pagkapangulo pero ang ginawa niya urong sulong. Yan ba ang gustong maging leader? Yan ba ang ipapalit natin kay Pangulong Marcos? Isang oportunista sa katauhan ni Vice President Sara Duterte? Nakakahiya kung yan ang ipapalit. Isang boba, walang utak at higit sa lahat walang paninindigan. Attorney pala si Sara Makabayan. Attorney ba siya?
parang hindi attorney. Parang walang alam mga kababayan. Kasi meron pong nakita po na interview pa rin po niya. The same po na interview mga kababayan na meron siyang sinagot doon. Yung tungkol po doon sa pagbigay po ng pabuya na 10 million pesos po sa dito po kay kung sino po makapagturo kung nasaan po itong si Kibol mga kababayan. Meron siyang sagot dyan. Talagang ang tanga naman ito. Hindi niya alam mga kababayan. Attorney ba to? Mamaya ipapakita ho natin yan. Pero tanong ulit, attorney ba talaga itong si Sara? Kasi nga, alam niyo mga kababayan ko, siyempre yung mga political analyst nag-obserba ho yan. Meron po nag-obserba dito po sa sagot po ni Sara tungkol dito po sa pag-attend niya sa SONA, sabi niya hindi siya attend. Pero doon po sa kanyang sagot na I am appointing myself as a designated survivor. So, siyempre nakita ko yan isang political analyst. Ito pong si Antonio Contreras makabayan. So, ang sabi niya, I can say this now. As it is turning out, Leni Robredo was a lot better in being BP than Sara Duterte. Agree ba tayo makabayan? Mas okay ba daw, mas better pa si Leni kay dito kay BP Sara? Alam niyo mga kababayan ko, kasi nga sa panahon po ni Digong, lahat ng soda kasi ni Digong, di ba nandun po si Leni, kahit hindi sila mga kababayan, kasi sila in good terms talagang kalaban po talaga ang tingin dito ni Digong kay Leni. Pero at least napapakita po si Leni mga kababayan. Pero dito po sa zona po ni BBM, si Sara Duterte ayaw niyang dumalo, ayaw niyang mag-attend mga kababayan, ayaw niyang pumunta doon. So mas okay pa para sa akin, mas okay pa si Leni kaysa dito kay BP Sara. Sakto ba mga kababayan? Para sa akin okay talaga kasi Leni. So anyways, before tayo magpatuloy po sa ating balita mga kababayan ko, babalikan lang po natin itong si Sara. Kasi nga ulitin ko lang po dito, meron po siyang nasabi na katangahan talaga tungkol po doon sa ibig sabihin na patong po na reward para po kung sino pong makapaghanap dito, makapagturo po kay Kibole mga kababayan. So papakita natin yan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, syempre, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama rin po natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalist. At syempre kasama rin po natin ang mga DDS na mga matituno. Nandiyan rin po kasama rin po natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And please help me welcome mga kababayan. I-welcome po natin ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So doon po sa ating mga kababayan po, mga anti-Marcos na meron pong taiyong utak mga kababayan ko, well of course, welcome kayo dito po sa ating channel. I miss you already and I love you all. Okay? So mga kababayan ko, before tayo magpatuloy doon sa ating mga balita na kung saan napakainit, saka madidibag po tayo po. Meron po tayong idiba mga kababayan. Isa rin pong balita po galing sa kabilang kampo. Kasi before ako nag-vlog mga kababayan, kinagawian na talaga natin na dadaan ako doon sa ibang mga vlogger. Before po mag-vlog si Ivan kasi magmasid-masid tayo. Napag-usapan nila yung tungkol po doon sa statement, sinabi po ni House Secretary General Reginald Velasco na kung saan 20 million po. 20 million pesos po ang budget para po sa pagkain para po doon sa zona po ni Bimo Kabayan. So siyempre, umatake kaagad ang mga salot ng lipunan. Pero meron akong na-discover mga kabayan. Doon kasi sa balita nila na ipinakita, hindi kasi ipinakita lahat mga kabayan. Hindi na ipinakita lahat kaya pinuntahan ko po yung original na post. Pero siyempre, balikan lang ho natin yan, okay? But before that, ipakita ko muna sa inyo yung balita, yung good news natin as usual. Kasi nga gusto ko pong ipakita dito po sa ating mga bagong viewers, mga subscribers, siyempre dito rin po sa ating mga kaibigang mga anti-Marcos. Gusto ko kasi na makita nila na meron pong trabaho, meron pong ginagawa, at meron pong mga proyekto po ating gobyerno, si PBBM, ating presidente, at para rin po nila malaman na talaga pong totoong nagtatrabaho po ating presidenteng si PBBM. So for more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino sa Dasmariñas, Cavite. Iyan ang ulat ni Alan Francisco. Habang nagkakwentuhan kami ng pinya farmer na si Virginia, tubong silang Cavite.
hindi niya naiwasang maiyak. Naalala niya kasi ang sinapit ng kanyang mga pananim noon dahil sa El Nino. Nagpapasalamat din ako dahil nung time na kailangan namin, mayroong nadating na financial. Nagmumula sa Ang lungkot na yan, napalitan ng saya nang nalaman niyang mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghatid ng tulong sa kanila sa Dasmariñas, Cavite. Pero kahit na anong mangyari, laban lang. laban lang po. Basta nandyan po yung Pangulo na napaka-supporting sa mga manghihirap. Lumalabas sa datos na halos 5,000 magasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino sa buong Region 4A o Southern Tagalog. Kaya bilang tulong, ibinigay ni Pangulong Marcos ang higit 26 million pesos na financial assistance sa mga provincial government ng Cavite at Rizal. Andyan din ang Department of Agriculture na namahagi ng mga makina at iba pang kagamitan tulad ng traktora, mga binhi at iba pa. May bangka rin at iba pang gamit pangisda. Sabay-sabay ring umagapay ang DSWD, tupad program ng DOLE, TESDA, DTI, bigas mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at marami pang iba. Indikasyon ng whole of government assistance. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Kaya naman, ang mangingisdang si Janjan, masayang uuwi sa kanilang bahay sa Noveleta. Ang kanyang natanggap na 10,000 cash assistance, diretso sa pagbili niya ng lambat. Magkano ba lambat? Siguro po, mga 5 days po kayo. Dulot niya sa inyo. Marami po tulog. Marami po salamat po kay Pangulong at sa mga binigay po. Samantala, iniulat din ni Pangulong Marcos sa mga Caviteño ang pag-aayos sa mga infrastructure sa probinsya. Tutulong ito sa connectivity sa buong Calabarzon region. Gaya ng LRT-1 Cavite Extension Project, Cavite-Laguna Expressway Cavite Segment, at ang South Luzon Expressway Toll Road 4. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang moderno at climate-smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Binisita at nagpaabot na rin ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at mga mangingisda sa probinsya ng Batangas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hanggang sa ngayon, umaasa pa rin sa pag-ulan ang magsasaka na si Francis. Dahil kasi sa nangyaring El Nino, hindi niya napakinabangan ng mga pananim na kalabasa. Pakalaki po kasi po malaki rin naman po ang kapital sa pagkakalabasa. Alos kapag po gano'n, naabot po ng 250,000 kapag po ang kapital ay hindi po na yun nasasambot ko minsan. Hindi na po yung bumabalik. Kaya napakalaki po ng sa amin, kawalan. Logi po. Isa si Francis sa mga nabigyan ng tulong ng pamahalaan sa pagbisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batangas. Bahagi pa rin ito ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Their Families o PAF program na inisyatiba ng Pangulo para tulungan ng mga naapektuhan ng El Nino. 10,000 mga magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tig 10,000 pisong halaga ng tulong. Upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Bukod sa tig 10,000 piso, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng tig 5 kilo ng bigas mula sa House of Representatives. Mayroon ding mga punla, pataba, mga bangka at iba't ibang kagamitan sa pagsasaka gaya ng traktora at hauling trucks na milyon-milyon ang halaga para sa mga kooperatiba na magagamit ng mga ito para sa kanilang ani sa hinaharap. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ang ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at pagpapara i-process sa ibang lugar.
Dito, kaya mula sa paggamit nitong mga makinaryang ito, ay kaya na mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga ngisda. Sa ganun, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direkto na sa ating mga magsasaka. Nagbigay din ng tulong ang ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOLE, DTI, TESDA at DILG. Sa kabuuan, aabot sa halos 70 million pesos na halaga ng presidential assistance ang naibigay sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Bagay na ipinagpasalamat ng mga benepisyaryo. Kaya nga po may anak po na nag-aaral, pangdagdag po sa allowance nila. Kasi po ay 2 po yung college ko sa ngayon. Ito po ay magiging puhunan namin ulit sa mga bagong binhi ng kape at saka yung pong patrabaho po namin sa amin po mga kasamahan. Kasabay niya ng pagpapaalala naman ng DSWD na walang ibang dapat makinabang sa tulong na kanilang natatanggap kundi ang mga benepisyaryo lamang. Kung ano ang natanggap yung ayuda, yung 10,000, sa inyo yon buong buo. Walang may karapatat, walang may kapangyarihan na bawasan yan, kahit na nasa gobyerno pa sila. Higit pa sa tulong at serbisyo, tiniyak naman ng punong ehekutibo ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mapaunlad ang lokal na ekonomiya sa Calabarzon. Patunay dito ang pagkakaloob sa rehiyon ng kabuuang 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan para sa Region 4A. Gayon din ang pagpupursige sa Taal Lake Circumferential Road, pati na ang Lobo Malabrigo San Juan Laya Road, Kipot Irrigation Project at iba pang proyekto. Makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong alalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Aabot na sa 1.6 billion pesos ang halaga ng naipamahagi ng pamahalaan mula nang ilunsad ang PAF noong May 9. O yan ba ang presidente na walang ginagawa makabayan? Kasi kung dadaanan ho ninyo yung mga post po doon sa kabilang kampo, ang mga anti-Marcos makabayan, sabi kasi nila na puro daw ayuda ang alam po ng gobyerno ngayon ng Marcos Admin makabayan. Puro daw ayuda, wala dang proyekto makabayan, wala dang mga plano na mga maganda. Hindi ba maganda ang plano po ni BBM aside po sa pamigay po ng ayuda makabayan? How about yung mga kahit isit aside po natin po yung mga pabahay, yung mga projects na iba makabayan, marami ho yun, many to mention. Pero i-focus muna natin dito po sa pamigay po ng ayuda ni BBM. Dito po sa talagang nakita natin po yung full support ni BBM sa mga magsasaka at sa pati po sa mga fisherman makabayan. Itong pamigay po na ayuda ni PBM, dito po sa mga anti-Marcos, ito magonggong talaga to eh. Yang pamigay po ni PBM ng binhi, mamimigay po dito ng mga machines, mga kagamitan po para po sa pagsasaka po ng ating kababayan pong mga magsasaka, malaking tulong ho yan. Yan po ay programa ni PBM. Kasi po gusto ni PBM na uunlad po, gaganda na po ang daloy, ang ani po ng ating pong agriculture ng mga magsasaka. Gusto niya gaganda ulit mga kababayan. Kasi ang last time po, na maganda kasi yung anihan natin dyan sa Pilipinas, talagang naging rice sufficient tayo sa panahon po ni Apulacay mga kababayan. So gusto po ni BBM kung ano man noon ang estado ng mga magsasaka sa panahon po ni Apulacay mga kababayan, gusto po niya na mangyari po ngayon sa kanyang panahon, sa kanyang term mga kababayan. Kaya ngayon full support po si BBM, ang gobyerno natin, Marcos administration, dito po sa mga kababayan po nating mga magsasaka. Kaya kung nakita ho natin, sunod-sunod po yung pamigay po ng cash assistance, mga ayuda, mga iba pa mga kailangan po ng magsasaka mga kababayan. Kasi gusto po ni BBM na ayusin po yung agriculture mga kababayan para babalik po tayo sa panahon na tayo po ay naging rice sufficient at saka yung presyo po ng bigas sa Pilipinas ay bababa po mga kababayan. Kaya ngayon, full support si BBM sa magsasaka. Hindi kasi yan nakikita, Hindi kasi nakikita po ng mga anti-Marcos. At saka alam nyo mga kababayan ko, aside pa po sa programa dito ni BBM, kung naalala ho ninyo na 'di ba kinausap po ni BBM yung yung US tungkol dito po sa nuclear plant. Nalalaban natin 'yan. 'Di ba? Yan po yung nakausap po ni BBM. Nung time po na nakausap po ni BBM, siyempre nakausap rin po yung Department of Energy at saka yung US makahaban ko kasi nga nagkaroon sila ito po ng 1, 2, 3 agreement. So napag-alaman ho natin na yung pong 1, 2, 3 agreement makahaban ko ay epektibo na po last July 2 yata yun if I'm not mistaken. So ngayon, ready na.
ready na po ang US na sila po ay mag-supply dito po ng kagamitan para po bubuohin na po yung nuclear plant sa Pilipinas, mga kabayan. At saka ang target, ang timeline na by 2029 or 2030, operational na sa Pilipinas ang nuclear plant. So ito po ang ating balita, mga kabayan. For more details, let's watch this. Our hope is that the private sector in the country will pursue nuclear power kasi may target tayo na by 2032 we have 1,200 megawatts. Nakumpleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Estados Unidos kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Ang pribadong sektor ang mag-aaral kung saan pwedeng ilagay ang mga nuclear power plant. Sila rin ay maaaring magsagawa ng training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuclear. Pero sa ngayon wala pa umanong private sector ang formal na lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. As far as I'm concerned, wala pa nagpunta sa akin na we're willing to do that. No? But I have heard that some communities are willing. Any technology carries risks. And therefore, the thing to do is to minimize and to manage, to control those sources of risks. Actually, meron pong update po tungkol dito, mga kababayan. Kasi nga diba, sabi po doon sa balita na wala pa daw private na mga businessman or entities na nag-interesado dito na tungkol po dito sa nuclear plant, mga kababayan. So, alam ko ho kung sino sila. Siyempre, yung mga nagnegosyo po tungkol ng kuryente, mga kababayan. Sila po yung ayaw dyan. Pero marami pong mga private entities, mga businessman na mga malaki, mga kababayan, yung mga billionaires talaga, interesado sila sa nuclear plant. Kasi nabasa ko doon sa article, ito po yung update tungkol din, mga kababayan. So marami na pong nagbigay dito na pahayag po ng suporta yung iba pong mga private sector or mga businessmen na hindi po related sa kuryente, mga kababayan. Ay alam mo natin yan, ayaw dyan yung mga negosyo po ng kuryente. Kasi siyempre, baka po magkaano sila, mga kababayan. Ang kanilang negosyo, bababa ho kasi yan eh. Kasi kapag meron na pong nuclear plant sa Pilipinas, baganda yan. Bababa po ang presyo ng ating bill sa kuryente, mga kababayan ko. Pero, paalala lang po. Paalala, mga kababayan ko. 2030 ang target. 2030 ang target po na maging operational na ang nuclear. So, yan po ay tatak, Marcos, mga kababayan ko. So, dapat piliin ho natin po yung mga politiko na hindi po anti-Marcos, mga kababayan. Bakit, Sir Ivan? Baka pagkatapos po sa term ni PBBM, baka yan po pipigilan, mga kababayan,
'Di ba? Baka kasi yan mapolitics mapolitika makabayan. Baka yung pipigilan. Alam ho natin yung mga ibang politiko kapag kasi makita po na malaking gold makabayan, malaking mga pera, green color, nako po, magkatai yung utang makabayan at yan po ay pipigilan. So paalala lang po, piliin ho natin yung mga politiko po na matino makabayan at susuportahan po magkaroon dito po ng continuity sa projects po ni BBM. Ordin po natin 2030 yan po ay maging operational makabayan. Okay? So mga kababayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, isarmar natin. Nandyan po si Gloria Marquez, Joby Montero, Amalia Nocon. Nandyan po si Jen from Hong Kong, Euphemia, kasama rin po natin si Masking Digma, Jewel Militon, Joy Tebes, Estrella Centino, Noni Betty. Nandyan po si Antonio Perez, Danilo Elesiones, Esther Romero, May de la Cruz. Nandyan po si John Wick, Rosa Agonzaga, Jess Tobto from Calamba, Laguna. Isyato natin ang pamilya ni Jojo Quez or Kois dyan sa Manila from Eva Chensa na nandyan sa Dubai. Okay, so mga kababayan ko, di ba 3 days ago na ba, yung na-interview po si PBM na tungkol dito po sa kanyang ambush interview, nga siya po tinanong dito ng mga reporter na ano daw ang kanyang masasagot dito na sa paglagay ng reward sa ulo po ni Kibuloy at bakit ang private yung nagbigay makabayan. Di ba kinwestiyon ho yan? Bakit private entities ang nagtumulong ito, nabigay po ng donation para po makapaglagay dito ng reward patong sa ulo po ni Kibuloy na 10 million pesos. Di ba ang sagot kaagad po ni BBM at saka sabi niya na wala siyang nakita dito na may problema dyan makabayan. Kasi anyone naman, pwede po yung private entities, yung private mga kabayan, pwede naman kasing tumulong po sa gobyerno natin. For example, dyan po sa DILJ na sabi po ni Abalos, sabi po ng gobyerno natin, donation ho yun. Ibinigay po ng isang private mga kabayan para po makalagay po ng reward dito po kay Kibuloy mga kabayan. So sabi po ni BBM, walang problema ho yan. Nakita natin po sa balita na si BBM pumula po ang kanyang mata makabayan. Di ba high blood talaga? At talagang siya po ay inis na inis dito sa ginagawa po ng kabilang kampo sa grupo po ni Digong kasi kinuwestiyon sila lagi makabayan. Di ba? Lagi silang kinuwestiyon. Siyempre, sinagot na sila ni BBM na bakit sila lagi pong kinuwestiyon. Dapat questionin na po natin. Sabi pa ni BBM, let me question their motives. Bakit sila daw lagi ang kinuwestiyon? Sinusundan daw ng gobyerno ni BBM ang batas makabayan. Nakita ho yan ng grupo mo ng kabilang kampo na talagang galit na galit dito si BBM. So ano bang sinabi ni Jason sa ito gunggong makabayan? Sabi niya, hindi na nakatiis sa naglalagablab na apoy ng katotohanan daw. Nagsalita na ang demonyor. Inilabas ang tunay na kulay. Inilabas na ni PBM ang tunay na kulay makabayan ko. Nakita kasi nila first time na nagalit na si PBM. At totoo naman talaga, galit na galit po si PBM, pumulang ang mga kabayan. Napansin, balikan natin yung video, pumula po si PBM. Talagang nag-blush siya sa galit. Kasi nga, wala naman kasing kwenta ginagawa dito at sumubra na talaga ang ginawa po ng kabilang kampo. Talagang, parang inaapakan na dito, binabastos na dito ang batas ng mga kabayan. Ayaw nilang sumunod po sa batas. Ayaw lang sumunod po sa batas ng kabayan. Kaya galit na galit po na po itong si PBM. Para sa akin, okay po yung ganun si PBM na magalit mga kabayan. Para sa akin lang, alam ko hindi po used sa mga Marcos na ganun po na ugali. Kasi kilala po natin sa mga kabayan, talagang mahinahon lang, simple lang sumagot, pero siyempre madiin niya mga kabayan. Ganun yan taga Ilocos yan Madiin yan sumagot mga kabayan. At saka may lahi rin pong kunting waray. Madiin sila sumagot pero simple lang. Pero siyempre, alam niyo mga kabayan, ang makarinig niyan ay talagang mapipiktusan. Ganun ho si PBM. Pero siyempre, kapag magalit na, hindi kasi tayo used. Pero para sa akin, kahit minsan, magalit po si PBM. Para sila po ay titino dito mga kabayan, di ba? Minsan ganyan, dapat pagalitan po yung mga pasaway. Dapat talaga yung ipapakita po dito yung pangil ni PBM. Hindi yung siya inaapakan na lagi, binabastos siya lagi. Dapat mayroon pangil. Kasi ang kabilang kampo, napakabastos naman kasi makabayan. Napakabastos talaga. Puro lang paninira, gusto lang siraan po ang gobyerno natin, hindi man lang tumulong. 'Di ba? Hindi man lang tumulong dito para po maganda ang ayos ang kapayapaan po ng bansa Pilipinas. Sila na ngayon ang naging salot ng lipon ng mga kabayan. Yung grupo nila ni Digong at siyempre sila si Digong talagang mga kabayan,
sila ngayon ang salot ng lipunan, okay? So ipakita ko sa inyo kasi napag-usapan po natin itong si Kibuloy. Meron kasing siyempre 10 million pesos yung makabayan. 10 million pesos po ang pabuya. So marami talagang nagkaka-interest na hanapin po or hinahanap po itong si Kibuloy makabayan. Marami pong natanggap po na information ang PNP. At dito rin po sa video na ipapakita ko sa inyo, na balita sa inyo, sa balita po na ipapakita ko sa inyo, dito rin po sumagot itong si Sarah na kung saan ang tanga talaga makabayan, ang tanga talaga. For more details, let's watch this. Nakakaengganyo ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't 10 milyong piso ang patong niya sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, ng ilan tila nanlilito lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mula nang maglabas ng wanted poster at 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy, dumarami na raw ang natatanggap na tawag ng Philippine National Police na nagsasabing may impormasyon sila kay Kibuloy. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. That is not impossible, sir, na baka meron dyan na talagang tatawag para lang sabihin na nandito, para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating the information being provided by those people calling po yung ating hotline po. Wala raw nakikitang mali ang pulisya sa pag-aalok ng reward money. Matatanda ang sinabi noon ni DILG Secretary Benner Abalos na galing sa mga pribadong individual ang pabuya na dismayado umano sa takbo ng kaso. Sabi naman ng PNP, hindi bago ang pag-aalok ng reward money na galing sa mga pribadong individual. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, karapatan ng gobyerno na magbigay ng reward money. Magugunit ang koneksyon ni VP Sara noon ang umunoy marahas sa paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy na malapit sa pamilya Duterte. Right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Naniniwala naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy sa kabila ng agam-agam na nasa China na ang pastor. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan ay bine-verify pa po natin, but as we speak po, naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. Inaalam din kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing alam niya kung nasaan si Kibuloy pero secret daw. Sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo, nagjo-joke lang naman daw si Digong. Pakiusap naman ngayon ng PNP. Well, with due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po natin kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Okay, so babalikan natin si Sarah Makabayan. Kung napansin niyo po, sabi niya na right man siguro na mabigay po ng reward ang DILG Makabayan. Ang gobyerno natin at saka yung DILG. Right man siguro, Bisaya kasi yun eh. Pero sa Tagalog Makabayan, right naman siguro. Merong siguro Makabayan, attorney siya. Hindi niya alam na pwede po magbigay po ng reward ang DILG or kapulisan natin Makabayan para po kung sino makapagturo dito kay Kibuloy. Diba? Hindi niya alam. Attorney siya Makabayan, bakit may siguro? So hindi siya sigurado. Ay ibig sabihin, hindi niya alam ang batas Makabayan. Pwede po ang DILG maglabas po ng reward. Unang-una, kahit ang budget lang mismo Makabayan, pwede ho yan. Kahit hindi po dito nagbigay po yung private individuals. Diba? Ang nabigay po ng donation to, private individual, nabigay po ng reward, pera. Handang mabigay po ng pera dito po sa makapagturo po kay Kibuloy. Pero pwede rin po ang DILG kasi meron silang budget Makabayan. Meron silang intel funds. Meron rin po silang confidential funds Makabayan. Pwede lang gamitin ho yan
Di ba? Tapos ngayon sabi niya, pwede man siguro. Siguro? Attorney ba yan? kaya nga, lagi ko itatanong dito, attorney ba talaga sa mga kabayan? Gonggong talaga eh. So ngayon, mga kabayan ko, i-forward ko muna sa inyo kasi nga, i-forward po natin dito kay Digong kasi si Digong makaabayan ko, parang kawawa talaga eh. Kawawa mga kabayan ko, ginagamit pa rin po dito ng kabilang kampo na kahit na ugod-ugod na at saka parang hindi na talaga stable ang kanyang health mga kabayan ko. Pag ganun-ganun na kasi ang kanyang kamay mga kabayan ko, tapos tinanong siya doon po sa issue sa pagtanggal daw ng mga PNP chief sa Davao City within one day mga kabayan, 3 po ang tinanggal or dito na parang papalit-palit po. Papalit-palit po ng pwesto at saka pinalitan po yung latest po na PNP chief mga kababayan. So tinanong po itong si Digong. Ito po ang kanyang sagot mga kababayan ko. Sir, ano po yung masasabi nyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito. Ulitin ito mga kababayan. Sir, ano po yung masasabi nyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito. O, di ba? Tingnan nyo ang kanyang appearance makakabayan ni Digong. Pag ganun-ganun na nga siya, tas hindi niya naintindihan makakabayan, nalilito na siya. Hindi rin siya naintindihan kung bakit pinalitan po yung kapulisan, yung PNP chief doon sa Davao City. Di ba 3 beses makakabayan in just one day? Pinalitan ho yun kasi mayroong problema talaga makakabayan. Aside po doon kay, di ba, napag-usapan natin po last vlog natin, yung pong PNP chief na si Police Colonel makakabayan, si Police Colonel Lito Patay, na alam ho natin na ito po'y bata-bata ni Digong, bata-bata ito ni Senator De La Rosa. Kasi nga, isa sa dito sa implementer ng War on Drugs makabayan. Kaya nga tinawag ko na Judas yun ng PNP. Totoo talaga, Judas yun ng PNP makabayan. Pero dito po sa before natin babalikan po, unang-una dito po sa sa mga anti-Marcos, na mga tauhan ni Digong, ginagamit na lagi itong si Digong makabayan kahit na halos na nga mahirapan na magsalita dito. Bakit pa rin sila nakadikit dito kay Digong makabayan? Kasi hindi po kasi mag-prosper ang kanilang gagawin na pamumulitika makabayan kapag hindi sila nakadikit dito kay Digong. Correct if I'm wrong. Kahit ito pong sila si Sara, tatakbo yan. Tatakbo po ito pong si Polong, tatakbo po itong si Baste. Without the help of Digong, mahirapan sila makabayan. Kung hindi sila didikit kay Digong, mahirapan sila makabayan. Totoo yan. Kaya kahit hanggang ngayon, kahit parang naging zombie na, ginagamit pa rin po nila makabayan, di ba? Kawawa si Digong eh. So, babalikan ho natin, sinabi ko na yung pong tungkol kay Lito Patay, pero at least siya po ay tinanggal po sa pesto, pinalitan na po ng bago, yung si Marantan yata yung makabayan. Masakto ba? Marantan? Si Marantan makabayan, from Luzon ho siya, taga Luzon. Kasi nga yung una, di ba yung una pong pinalitan makabayan ko, di ba yun po si Colonel Sugilion. Si Sugilon, pinalitan po ni Colonel Lito Patay. And after that, after 1 hour na makabayan, kasi 4 hours na naupo itong si Patay, pinalitan siya ni Colonel Sherwin Botel. And after that, kasi nga si Botel, parang parang hindi siya makabayan, parang temporary lang siya na OIC. So ang pinalit dito, ito pong si Colonel Hansen Marantan. So siya na po ang PNP chief sa Davao, si Hansel Marantan makabayan. Yan pong si Marantan, galing ho yan ng Luzon. So okay na makabayan. Hindi kasi maintindihan at ayaw kasing tanggapin po ni Baste kasi meron siyang statement po na ilabas makabayan. Hindi niya naintindihan kung bakit pinalitan po yung previous na mga chief. Included ni Lito Patay makabayan. Siyempre tauhan lang yun eh. Kayang-kaya ko rin nila na bigyan mong mandato makabayan at maging protektor na ng mga Duterte. Ito kasing si Marantan makabayan, Marantan kasi hindi to basta-basta pumano kasi nga taga Luzon siya. Ang sabi po ni Baste, ang pagpalit-palit daw ng PNP chief makabayan diyan sa Davao, hindi daw ito mapapanatili ang kapayapaan at seguridad daw sa Davao. Kaya yan po ang kanyang palusot makabayan. Pero ipakita ko muna sa inyo yung kanyang sinabi para hindi po tayo magkamali po sa kanyang mga sinabi mga kabayan. For more details, let's watch this. Ilang beses nagpalit ng hepe ang Davao City Police sa loob lang ng isang araw. Tingin tuloy ng ilan, baka pinupolitika na yan. May paglilinaw ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. 3 hepe sa loob ng isang araw.
Ganyan ang nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ang 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinilaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCR si Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umano'y wedding operator. Nakapagpiansa rin noong 2017 si Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on OIC at concurrent po siya as Chief Operations po. So kahapon po, napagdesisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao na particularly in the person of Colonel Marantan na maging acting director po in a permanent capacity po. May pribilehiyo naman ng isang alkalde na pumili ng Chief of Police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang regional director na mismo ang nagtatalaga, depende sa sitwasyon. To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po ay pinipili po ng PNP, and this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na pinibigyan po natin ng especially under the leadership po ng ating current Chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Bansa Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City. Kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police officer sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa Safety Index kung saan pangatlo na bang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasahan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of some of political issues na nahahaluan po ng kulay po ito. But we want to assure everyone na this is far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga, dinuduktong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Yan pong sinabi po, statement po ni Basti Makabayan, palusot na lang yan. Bakit nagpanik sila Kasi wala na silang protekto Makabayan. Meron dyan, siguro ilan lang po, nakapulisan po na, siyempre, sila, loyal sa kanila Makabayan, pero yung si Lito Patay talagang tauhan nila yon. At least, ipanalit po itong si Marantan. Nga Makabayan, bakit sila nagpanik? Kasi siguro, nakuha sila ito ng information, may nakaabot sa kanila kasi nga kumalat ng Makabayan kung bakit daw pinilitan kaagad yun pong si Colonel Lito Patay kasi kinausap daw ng taga-ICC ang PNP Makabayan. Or baka kinausap po ng taga-ICC si PBBM. Kaya pinalitan kaagad yung si Lito Patay kasi yun po ay protector po ni Bato, ni Digong at saka ng mga Duterte Makabayan. Kaya yun po ay pinalitan kaagad. Baka lang, meron kasing kumalat sa kausap-usapin doon, kahit doon sa ibang vlogger po, mga kababayan ko, kahit doon po sa ibang vlogger sa kabilang kampo o mga pro-admin, yan po ang iniisip ngayon. Hindi kaya kinausap po na taga-ICC ang PNP. So dito, wala na silang protector, itong mga Duterte, kaya nga sila nagpanik. Kahit ano lang po ang kalang sinasabi mga kababayan, hindi daw maganda ang ginawa po ng PNP. Di ba? Hindi na maintindihan. Kahit nga si Digong, sabihan, nalilito daw siya mga kababayan. Nalilito ba sila? At mas lalong-lalo na, dahil po ito sa sinabi po ni Eduardo Asierto mga kababayan. For more details, let's watch this. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungang masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis
pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. At malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluwensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Kaya po nagpanik si Digong, si Bongo at saka si De La Rosa si Bato. Kaya po dito po sa ebidensyang ipinakita po doon sa hearing, kaya ngayon, pasok ICC. ICC, pasok within this year makabayan. Kasi nga ngayon, wala ng protector po sa Davao, itong sila si Digong at saka yung ibang mga kasama po ni Digong makabayan, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Wala na silang protector, kaya ang ICC, papasok ngayon makabayan. Anyways, before na mag-jump po sa next topic, isa-admire natin. Nandyan po si Evelyn Garcia, nandyan po si Ashen, hi to Jimboy, Jemson, Jeriel at Regine of Mandawi City, Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandyan po kasama rin po natin si Biyahe ni AJTV from South Korea. Nandyan po si Vani Yap, Alicia Lik, Nestimar Laksaw Maniklang, Elvis Rosauro, Yaying Pangan Bautista, nandiyan po si Otelo Liem Diesto, Gemma Sampilo Camarines, Army Lagaso, hi to Victor Robin, nandiyan po si Paterno Vindanya, Medinciana Isla, Lerma Saundita, John Esperanza, nandiyan po si Carmelita Brillantes, Gayatin Esterlita, Felix Pozos, nandiyan po si Taski, and hi to KG2 Cervantes TV. Okay, so ngayon mandidibang kayo makabayan, ididibang ho natin po yung ipinakalat ngayon na screenshot na tungkol dito po sa, di ba, meron pong balita, sinabi po ni House Secretary General, si Velasco makabayan, si Reginald Velasco, na ang budget daw sa pagkain during this coming zona po di PBM ay umaabot daw ng 20 million pesos. Sabi niya makabayan ko, okay lang daw yan. Sakto lang na yan kasi marami pong mga bisita aside pa o doon sa mga security kasi nga diba marami pong mga security makabayan 100 plus o yan, 100 ho yan at saka siyempre ang mga personnel mga nandyan po sa house is 3,000 plus makabayan plus yung mga bisita po mga guests na na siguradong pupunta makabayan is 2,000 plus. So marami pong pumunta dyan sa zona ni PBM. Ang pagkain po mga kabayan ko ay siyempre merong breakfast. Ayon po kay Secretary General, merong breakfast, merong lunch, merong pang mga merienda mga kabayan. So marami. Ang ibig sabihin, marami pong pakakainin. So para sa akin, yung 20 million, okay lang yan mga kabayan. Siguro sakto-sakto yan. According po ng House Secretary General po na si Velasco. Pero before ako magpalabas po sa ating ebidensya mga kabayan ko, ipakita ko muna sa inyo, ito pong
ito pong balita tungkol dito po sa sinabi po ni House Secretary General Velasco para po ito sa Zona Makabayan. For more details, let's watch this. 20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. O di ba marami makahabahan ko. So marami pong mga bisita na pupunta diyan sa SONA. Ngayon, ang banat po ng kabilang kampo makahabahan ko, ang banat po nila, sabi nila, bakit daw gumasta pa ng ganun kalaki ito pong Kamara Makabayan sa SONA daw ni PBBM? Bakit ganun daw kalaki ang kanilang budget? Meron kasi silang ipinakita. Actually, yung post na makabayan ko, ito pong post na to ay doon po ko nakita kay Crisette Loretacio. Pero ang original po na post ni Makabayan, ibang tao. Pero ito po yung repost lang po ni Crisette Makabayan. Nawala yung lights ko. Pasensya po, nawala yung lights ko eh. So, ito pong post na to, ipakita ko lang sa inyo. Itong post na to ay galing po ni Ace Justin Resare. Sabi niya dito na the money comes from the Filipino people, yet only a privileged few benefit from luxurious meals while millions of Filipinos experience hunger. Where is the empathy? Sabi pa nila po dito ni Banat Bay Makabayan, wala dang hiya itong Kamara. Wala dang kahiya, bisa kahit kunti dang kahiyan na bakit daw magasto po ng ganun kalaki dyan po sa SONA po ni PBBM, 20 million daw. Bakit? Meron silang ginamit. Ito pong balita na makahabayan ko, this is last 2016. Napakalaman ko, ito ay last 2016, sa SONA po ito ni Digong. Na kung saan ang budget daw lahat makahabayan is only 200,000. 200,000 lang daw lahat ang mino para po sa SONA po ni Duterte. Ang pagkain doon ay balot, taba ng talangka, crispy skin o crispy chicken skin, only 200,000 dalan makabayan. So, wala din dito po sa kanila ipinakita po na screenshot, wala din makita dyan ibang konteksto. Kundi yan lang po makabayan. So, ang ginawa ko, sabi ko 200,000, posible naman to kung maraming bisita, si Digong sa panahon po ng kanyang SONA makahabayan ko, 200,000, parang ang liit talaga yan eh. Katulad dito po sa dineclare po ng mga bisita o lahat ng taong pupunta po sa SONA ni PBBM na dineclare po ni Velasco, ilan ba lahat makahabayan? 2,000 plus sa mga guests, 3,000 plus nandyan sa Kamara, plus yung mga security pa nila. So marami, 5,000 plus lahat makahabayan ang pagkainin. Meron pang breakfast, meron pang lunch, at saka meron pang snack makahabayan. So ngayon, sabi ko yung posible ito. So tininan ko po yung balita to, hinanap ko po yung source makahabayan, hanggang ito po aking nakita. Itong post ito is July 21, 2016. Diba? Kita natin sa taas, balot, taba ng talangka, crispy chicken skin on 200,000 menu for the third SONA. Napag-alaman ito makahabayan ko, merienda lang pala yan. Ang sa merienda nila makahabayan, merienda lang po. Walang kasama dyan yung breakfast or kung meron mang breakfast, kung walang kasama dyan lunch, kung meron mang silang lunch, wala kundi merienda lang ho yan makahabayan. 200,000 merienda lang ho yan. Diba? Hindi kasi nila nilagay po dito sa balita na to kung ilan pong tao ang kakain makahabayan. Wala po. Yan lang po ang sa balita. Hindi nakalagay doon kung 5,000 ba, ilan ba lahat mga taong dumalo doon sa SONA po ni Digong, walang nakalagay. Kundi ito lang po. Guests will be treated to a merienda buffet consisting of 10 items for the occasion. Each cocktail table will have plates filled with native chips and salted duck egg dressing. So yan ang ginamit ngayon na balita po ng kabilang kampo
pang-rebat doon po sa sinabi po kay Velasco. At siyempre, sinisiraan naman po dito si PBBM, ang Marcos administration, mga kabayan. Sinisiraan nila yan. Pero sa balita, hindi kasi kompleto. Diba? Ganun kasi sila magbalita, mga kabayan, hindi kompleto. Meron silang gagamitin po ng mga portion lang ho dyan na maging advantage sa kanila. Pero kung titignan po natin po yung buong konteksto, mga kabayan ko, malalaman natin doon. Una, hindi po nilagay ilan lahat po ang bisita ni Digong. Pangalawa, merienda lang ho yan. Merienda lang ho yan, mga kabayan. Baka merienda lang ho yan ng kapulisan o yung sekretary. Hindi pa kasama doon yung guest at saka iba pang personnel sa kamara, mga kabayan, hindi pa kasama. So hindi po kompleto ang detalye na yan. Okay? So ngayon, ipakita ko sa inyo, mga kabayan ko, ang blank po ni Atty. Claire kasi nga dito sinabun niya itong si Sarah tungkol doon sa designated survivor na kanyang sinabi. For more details, let's watch this. Ano ba yung sinabi niya? I designate, I appointed. I appointed myself. I appointed myself as survivor. Designated survivor. Oh. Tingin ko kapapanood niya pa lang talaga ng designated survivor. Kaya napasok niya sa isip niya. So joke yun. Oo, pero pangit kasi yung implication. Bakit? Partner kasi, di ba? Kung napanood nyo yung series ng Netflix, kasi hindi tayo masyadong aware sa designated survivor. Wala tayo niyan dito. Oo, wala sa batas. Wala sa atin. Kasi parang, if I'm not mistaken, parang minungkahi ito dati ni Senator Lacson. Okay. Pero parang hindi natuloy. Kasi siguro minsan isipin mo, ang creepy. Parang ganun yung dating. Oo. Pero sa Estados Unidos, mayroon na sila ng batas. Oo, meron sila sa US to. Kaya siguro nga nagkaroon ng movie Ang designated survivor ay isang individual doon na kadalasang ina-appoint. Cabinet member din. Normally, hindi yung mataas. Ordinaryo position. Oo. Na para kung sakasakali may mangyari. Sa lahat. Sa lahat. So, opisyal. Oo. Sa lahat. Hindi lang sa presidente partner. Sa lahat. Oo. Siya ang appointed talaga. Na uupo. May letter yun. Hindi yung self-appointment May letter yun. Na ina-appoint siya. Formal yun. Pero kung wag naman ako, ito pinag-uusapan na naman natin, partner, kasi yung issue natin dun sa designated survivor. Pero kung sa Pangulo lang, by succession pa rin. Meron, oo. Pangalawang Pangulo. Yes. Yung designated survivor kasi, partner, talaga nag-a-assign to, katulad ng SONA. Okay. Katulad ng SONA, di ba? Nandun lahat. Nandun lahat Oo. Nagtipon-tipon doon na kung sino yung pwedeng humalili, nandun lahat. Oo. So pag ito may nangyari. Lahat to, kung sakali, limbawa lang, wag naman sana, Diyos por santo. Ano mangyayari sa US kung lahat ng officers, legal yun. Oo. Walang tata yung kung sino yung magkukumpas, di ba? Oo. So dito sa pelikulang ito, may isa na ordinaryo lang. Cabinet member siya, pero nakalagay siya sa isang lugar. Okay. Nakalagay siya sa isang lugar, pero may bantay na yun. So definitely, the way I see it, confidential din yung appointment niya. Kasi pag nalaman ng iba yun, pwede rin siyang targetin. Kung lahat balak targetin. So yung designated survivor, meron din siyang sarili niyang security na. Okay, tanong partner, etong designated survivor ba, dinidesignate lang during Yes, yung gano'ng special occasion. Special, na dumadalo lahat ng mga matataas na lider ng bansa. Yun lang, yung event lang yun. Yes. Pero pagkatapos nun, wala na siya. Oo. Okay. Okay na yun. Parang isang araw lang, isang araw, dalawang araw lang. Yes, oo. Okay. So, ang mangyayari dito, mga kayubi, kahit sabihin kasi nating joke, hindi siya in good taste. Okay, unang-una, kung joke man to, talaga namang hindi pwede niya i-appoint yung sarili niya as designated survivor. Una, wala tayong batas yan. Una yun Pangalawa, pag may nangyari mang kay Pangulo, automatic siya naman. So you don't need. Di ba? Hindi siya kailangan. Di ba? Kasi ikaw yung susunod Di ba? Kaya lang kasi, kapag binanggit kasi natin designated survivor, ang kaakibat niyan, danger. Meron ka may possibility, in the possibility, na malunos lahat yung mga officers. So, yun yung hindi dapat na namumutawi kay VP. Kahit joke. Kasi, pag sinabi natin, sabi ko nga, pag designated survivor, ang ina-anticipate mo dyan, may mamamatay. Mamamatay lahat. Ikaw lang matitira.
Pero partner, di ba, sa ganong klaseng pananalita, wala ba siyang doon, liability? Wala naman. Wala lang. Kasi isang malaking event ito. Historic event na dapat lahat ng mga matataas na opisyal, hindi lang mga matataas na opisyal ng ating bansa, even leader ng ibang mga bansa nandyan. Okay. Hindi ba yun isang threat na po pwede nating wala namang clear and present danger eh. Okay. Salita lang yun. Oo. Diba? Oo. Wala naman siyang capacity pa. Hindi, wala naman siya sinisiraan. Hindi naman siya papasok sa cyber libel. Tapos yung pagsasalita niyang designated survivor, hindi naman ibig sabihin na mamamatay lahat yun. Ibig sabihin, nandoon lang yung thinking. Lang tayo, para at least malinawan din. Kasi kanya-kanya kasi may take doon sa sinabi ni Pangalawang Pangulo. Pero ako mismo, naniniwala ko, yun ay joke lang yun. Joke lang niya. Pero kasi, bad taste. Bad taste. Ambush interview yun Ambush interview at tinanong siya na, Vice President, kayo ho ba'y pupunta sa zona ng Pangulo? So, huminga siya muna ng malalim at saka sinagot na no. Sabay yung sinabi niya. Pero wala ba siyang maisip na mas formal na sagot, mas intelligenting response? Intelligent response being AVP. Diba? Kasi kaya ka ini-interview, ambush interview, para makita rin naman yung lawak ng utak mo. Hindi naman lahat lagi tayo joke. Ano yan? Gagayahin mo ba yung tatay mo? Lahat na lang joke. Baka mangyari din yung nangyayari sa tatay mo. Na lahat joke. Pagka nagkakamali katulad yan, kahit formal ang usapan, mag-joke ng ganyan. Tapos lahat, he will take him seriously. Kasi pangulo siya noon. At sabihin nyo, bigla may magsasabi na mga kaalyado niya, hindi, joke lang yan. Hindi na kayo nasanay. So, di ba? So, ganun din ba yung gusto niyang papuntahan? Lahat joke. Di ba? Ang sa akin lang, partner, BP ka. Matinong tanong. So, di matinong sagot ang bigay mo. Kung ayaw mong punta, di sabi mo, ayaw ko. Bakit? Busy ako. May gagawin ako iba. Meron akong pupuntahang iba. Yun lang. O di, at least alam na namin na ayaw mo talagang pumunta. Hindi, appoint mo yung unang-una nga, wala. Diba? Lumalabas kasi dito yung pagiging mababaw. Paano na kung ikaw yung mahalal na presidente? Lahat ba ganyan? Ambush interview pa yan. Paano ka sasagot? Pinupulaan ka na nga sa ibang mga sagot mo. Diba? Pinupulaan ka na dati ng no comment. Ngayon, puro comment ka naman, pero parang sablay. Diba? We want somebody, we want a VP who can really represent the country. Diba? Hindi yung ganito na pag tinanong ka, tapos ganyan ang sagot mo. Diba? Well, sabi nga ng isang political analyst partner at professor din na si Prof. Jim Franco, hindi na dapat sinasabi ni VP yung ganong klaseng statement. Dahil bukod sa pangalawang pangulo siya, isa din siyang abogada. Isa pa yan. At posible doon niya ito'y para sa kanya partner, yung take ng profesora, isa itong pagbabanta sa administrasyon. Okay, ganito. Hindi, sa akin naman hindi naman ako doon sa level na nagbabanta siya. Tingin ko nga baka puyat siya kapapanood niya pa lang ng Designated Survivor kasi maganda naman talaga yung series na yun. Baka puyat lang siya. Pero, ang sabi natin, hindi nga dapat ito namumutawi sa bibig niya not because may threat. Pero dahil sinabi mo, magkakaroon talaga tuloy tayo ng isip. Paano kung may nangyari dyan? Totoong may nangyari. Di lalabas na ikaw yung may kagagawan kasi ikaw yung magbebenepisyo. Yun di ba? Para bang ikaw yung beneficiary, kung may mawawala si Pangulo, si PBBM, ikaw yung beneficiaryo. So you don't have to say that. Kasi kahit joke yan, sabi pa natin, ang kaakibat pag may designated survivor, pwedeng may mamatay. Pwedeng may sakuna. Tapos isa yung pa manggagaling. O di ba para ang dating, sabi nga ni Professor Jean, para
parang may pagbabanta. Pero sa akin, hindi ako aabot doon. Well, oo. Pero may... Ako yun din ang tingin ko, partner. Oo. Kaya lang, meron ganun eh. Meron, naku, baka may mangyari nga dyan. Oo. May ganun. Hindi maiwasan na mag-isip. Oo. Even our partner, siguro, pati yung kapulisan. Di ba? Nung narinig nila, hindi mo maiwasan na ite-take serious nila yon. Malay. Di ba? Pero anyway, sabi naman natin, kung may pagbabanta, ito naman sa matalino mga analysis, kung may gagawin, di naman magdadaldal. Tatahimik yan. Diba? Lalakad yan ng patago. Diba? Kung talagang may bala. Pero, hindi nga pa rin sa kanya dapat nanggagaling yun. Diba? Ang creepy kasi ng dating. Although, sabi nga natin, ito ay nangyayari, meron tong ganitong klaseng sitwasyon sa US, handa talaga sila kasi laki-laki nilang bansa. No? Pero, for her to say that, hindi talaga uncalled for. That's uncalled for. Sabi nga ni Tal Attack, Attorney Claire, in all possible analysis, would you agree that that's the worst possible response? Oo. Worst talaga yun. Una, walang sense. Walang sense. Pangalawa, talagang hindi ayon sa batas dahil wala tayo niyan. Doon pa lang eh. Pangatlo, maaaring mag-create ng fear. Na hindi sana. Dahil kung hindi niya sa joke mo, para ka nag-bomb joke eh. Na kahit nagjo-joke ka lang, para ka nag-create ng bomb joke. Tapos everybody will, baka pwede. Baka posible, oo. Diba? Oo. Especially isang malaking event ito. At alam naman ng karamihan kung ano yung kanilang partner. Sitwasyon ngayon. Hindi naman sila okay. Diba? Yung sitwasyon nilang dalawa. Kaya sabi ko nga, yung tanong ko kanina, may liability ba siya? Wala naman. Wala naman. Oo. Sa ganung kahit sabihin natin joke. Pero mukhang hindi tamang joke yon para sa iba. Hindi. Sa akin, sabi nga ni Talatak, worst response, sa akin napaka-unintelligent. Parang hindi gumamit ng brains. Kasi parang lahat sa kanila joke. Parang lahat eh. Parang sanay na lahat joke. So yan po ang word of the day, mga kabayan. Kung meron pong self-appointed son of God, meron po ngayong self-appointed designated survivor, mga kabayan. Diba? Sakto ba? Word of the day, designated survivor. Sa tingin ko lang mga kababayan ko, baka siguro si BP Sara insecure. Na kung saan nalaman niya, ganito pala kadami ang pupunta doon sa zona ni PBM. So na-insecure siya. Kaya gumawa siya ng bomb joke, mga kababayan, para hindi po ganun kadami ang pupunta doon. Gonggong talaga Parang hindi attorney, mga kababayan. So anyways, yan po ating manangkal mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan. At bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka, at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay, at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong